Isang mapagpalang umaga po sa akin lahat. Para malungkot eh. Masaya po ba kayo? So, dapat masaya tayo. Sasamahan niyo po ako sa panalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa umagang ito. Sa pagkakataon ay pinagkaloob mo ang mga pagbahagi ng iyong mga salita. Tulungan mo po ako at dalahin ko po ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa kalagatan. Nihiling ko rin o Diyos na nawa Panginoon ay bukas ng puso at isip ng bawat may kinig. Tahan kong dalangin Panginoon sa umagang ito ay ikaw po ang siya maitaas at maluwalhati sa araw ko rin. Maraming pong salamat at pinagkakatiwala ko po sa inyo ang gawain sa pangalan po ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. (2022) report from National Center for Mental Health shows that loneliness and depression drastically increased from 80 per month to nearly 400. The data shows that 1 in 10 young Filipino adults has moderate to severe depression. So, 2022, ito yung pangunahing dahilan ay yung pandemic. At ito po ay dumadagdag o tumataas sa sitwasyon na rin ng buhay natin sa ngayon. An alarming study presented by NSO says that suicide rose by 57.2. Nakakagulat po itong mga datos nito dahil marami yung hindi nila kayanin yung kanilang buhay sa ngayon. So, ibig sabihin, kung dati ay merong 10 na nagsusuicide, ito ay nadagdagan ng halos na hindi. So, tumataas. At valid naman po yung pakiramdam na ikaw ay nag-aalala dahil sa mga suliranin, sa mga problema, sa mga naririnig at nababasa natin araw-araw. Pero dapat nating tandaan na sa mga bagay nito ay hindi maaaring sa datos po na yan ay may mga mananampalataya. Kaya marami yung mga nagbabackslide, marami yung nakakaranas ng ganito mga suliran. Kaya sa umaga pong ito, pero dapat nating malaman na yung kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ang siya magbabago sa buhay mo natin. Yung po mga nasira, nawasak ay kayang ayusin pa. Kaya niyang baguhin. Yung mga balugtot ay pwede niyang ituloy. Yung mga nabasag o nawasak ay muling bubuhay. Ang Diyos lamang po yung may kapangyarihan sa pagbabago sa buhay. Ang realidad, maraming tao pumupunta o ma-attend sa isang seminar, mga conference, isang paraan kung saan umaasa na yung kanilang buhay ay pwedeng mabago. May mga tao na sumasali sa iba't ibang club sa pag-asa na ito yung magbibigay ng pagbabago sa kanilang buhay. At
may mga tao rin na humahanap sa mga iba't ibang babasahin o libro, ngunit madalas ay wala sila mahanap na tulong. Yung kapangyarihan po o yung power ay 122 times na binanggit sa Bagong Tipan. Ito ay ginagamit upang ilarawan yung pinakamakapangyarihan na pinagmulan ng sanlibutan, kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos, siya yung dahilan na makikita natin bakit nakakita yung mga bulag. Kapangyarihan ng Diyos ang nagpalakad sa mga pilay. Kapangyarihan ng Diyos ang nagpagaling sa mga ketongin at nilinis. At ang kapangyarihan ng Diyos din po ang bubuhay sa ating Panginoon Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siya rin po magiging daan para mabago. Yung mga taong nais magbago, yung kapangyarihan ng Diyos ang daming susi para mabago tayo. Ang salita po, kapangyarihan o power sa English, sa Grego ay dunamis, dynamis. Ancient Greek word na nagsasabi yung potential o malakas, strong. Ito din po ang kinuha yung Greek word, itong dunamis, dito rin kinuha yung root word sa English, yung dynamite. Na ibig sabihin, explosive. Alam natin, pag ginamit yung dinamita, di ba, yung dynamite missile, hanggang sa kailaliman ay nawawasan. So, powerful, explosive. At dito po nakita ni Pablo na nais niyang malaman yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung sinulat niya yung sa Pilipos, ito yung time na ang church ng Philippi ay sasuffer ng persecution. At dito pinakita ng Panginoon na sa kabila ng suffering and trials, yung advancement para may share nila yung gospel natin dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So kung babasahin po natin, sabi po sa Pilipos chapter 3, ay ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ito po ay parehong kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoon si Kristo. At ito ay magagamit natin ngayon upang baguhin tayo. Upang yung ating kahinaan ay magkaroon ng kalakasan. So ano po ba yung magagawa ng kapangyarihan ng Diyos? Una, maaaring kansilahin ang iyong nakaraan. Sin, burahin. Una, yung kapangyarihan ng Diyos ay sapat na makapangyarihan upang kansilahin yung ating mga nakaraan. Yung ating mga pagiguan, pagkakamali, kasalanan, o yung pagsisisi. Kapag sinabi po natin na kansilahin, hindi po ibig sabihin para bang walang nangyari. So, ibig sabihin po nito ay yung kapangyarihan ng Diyos, hindi mo kailangan na nakakadena ka sa bagay na yan. Binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Sa buhay po natin, minsan, yung mga kabiguan ay hindi natin malimut-limutan na nagiging hadlang kung para tayo ay makausap. Gusto natin na magbago, pero hindi tayo makalis sa tanikalan. Maaaring matagal na panahon na ito,
Pero nandun pa rin, nakagapos tayo sa mga pangyayari. Gusto natin na tayo ay maging maayos. Hindi po ba tayo sa bawat isa sa atin, nais natin gustong magsimula ng maganda? So mga kabiguan, problema, maling desisyon, lahat po yan, lahat tayo ay nagdurusa at dumaranas. Mula sa mga nagawa natin, ngunit maaaring yung mga nakaraan po natin, yun yung resulta na hinahayaan natin na malimitihan yung dapat natin gawin. Sa halip na magkaroon tayo ng magandang buhay na tatahakin, ito yung nagbibigay ng limitasyon dahil hindi tayo makaalis sa tanigalang ito. Nabubuhay tayo sa estado ng panghihinayang. Sana, kung nagawa ko lang ito, hindi ganito yung buhay ko. Sana, kung naging maayos ako, natupad ko sana yung pangarap ko. Sana, nandun lagi tayo. At pinapahirapan tayo ng mga masakit na alaala na hindi po natin ito malalampasan. Gusto natin na tayo ay magbago. Alam niyo po parang pagbabago. Di ba po, yung laruan ng mga bata, yung ini-sketch, tapos pag ayaw mo, ipiplit mo siya at magsisimula ka ulit sa bago. Di ba? Kaya lang ngayon, wala na yun eh. Sa mga tablet o iPad na yun. So, kung gusto mo gagawa ka, buburahin mo. Yun, yung gusto natin na mangyari sa ating buhay, pero hindi natin ito magawa dahil nakatanigala tayo. Baka meron kayo mga nakasamaan ng loob na 2 taon, 3 taon, hindi nyo pa makalimutan. Nakatali pa kayo, nakagapos pa kayo. Maaaring yung taong yun ay dead ma lang, pero ikaw bitter pa. So, ito yung mga bagay na magkakaroon ka pa ng stress-related illness dahil sa ginagawa mo. Kaya, maliwanag po yung sabi po ng ating Panginoon sa Colosas. Sinasabi niya dito na tinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan at sila. Sabi ko sa Colosas chapter 2, 13 to 14, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintiin na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos, na kasama ni Kristo. Tinatawad niya ang ating mga kasalanan, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na lituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Sabi ko doon, pinawi niya ang lahat ng ito ng tao siya sa krus. Alam po ng ating Panginoong Hesus yung mga bagay na nagagawa natin mali. Ngunit tanda po natin na hindi siya naparito para tayo ay nagulan, kundi naparito siya para paguhin natin. So nais ng Diyos na makaalis tayo doon. So sinasabi po sa Biblia na ginagawa ng Diyos sa ang mga pagkakamaling nagawa natin upang tayo ay ayusin. Sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 22, kaya dumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na buti sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga
paano tayo lalapit? Lumapit tayo na may puso. Yan po ay dahil kay Kristo tayo ay mapapatawad, kaya niya kasi ay buburahin yung ating mga nakaraan. Ano man po ito, kayo lang yung nakakalam ano ba yung pinagdaraanan. At sabi po sa unang Juan, chapter 1, verse 9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung ang Diyos po ay handang patawarin tayo, minsan naisip po ba natin na dapat handa rin natin patawarin ang sarili natin? Makawala tayo sa ating nakaraan. Kung ang ating Panginoon ay pinako sa krus upang bayaran yung ating mga pagkakamali, hindi ba natin naisip na ihinto na natin yung pagkakakali natin sa atin? Na dapat makawala po tayo. Maaaring kansilahin ng kapangyarihan ng Diyos yung ating nakaraan. Hindi lang po yan. Ang kapangyarihan ng Diyos maaaring lupigin, talunin yung problema. Ano yung pinagdaraanan natin ngayon? Ano yung mga suliranin natin ngayon? Ang kapangyarihan din po ng Diyos na kayang talunin, lupigin yung ating mga problema. Lahat po tayo may mga problema. Sino po ba dito yung walang problema? So lahat tayo. Kaya walang sumagot, baka wala na kayong problema, swerte nyo naman. Pero lahat tayo may mga kanya-kanyang pinagdaraanan. Lahat tayo ay may iba't ibang problema kinakaharap. Iba-iba lang yung antas. Pero ang tunay po na problema ay kung paano ba natin ito hinaharap, ginagawa. Karamihan sa atin ay pinagsisikapan na lutasin ang mga problema gamit po yung sarili nating kapangyarihan. Sarili nating kakayahan. Ngunit humahantong lamang po ito sa pagkabigo, pagkapagod, nahihirapan tayo. Paano ba natin malalaman kung sinusubukan natin lutasin yung mga problema sa pamamagitan ng sarili natin? Di ba? Nasasabi natin, o maaaring di kaibigan tayo, hirap na, pagod na. Nagkakaroon tayo ng ganitong paraan kapag sinusubukan natin lutasin yung mga problema natin sa pamamagitan ng ating mga sarili. Nais ng Diyos na huminto tayo sa pagsubok at magsimulang magtiwala sa Kanya sa ating mga suliranin. Nais ng Diyos na yung pagkatiwala natin sa Kanya. May mga tao po na parang wala ng kontrol sa kanilang buhay. At pakiramdam nila, wala na sila magagawa sa sitwasyon. Maraming tao, pag tinanong mo sila, bro, sis, kumusta ka? Okay lang. Pero yung loob at damdamin yung kalooban ay wasang-wasak. Ano ang ginagawa nila? O tayo sa lihim na nararamdaman natin. Sa ating mga tahanan, mapalad tayo dahil siguro man lahat nakahiga tayo sa mga kutsyon. Aming kutsyon. Kasi nung tayo dati sa sahig, matigas. May lalatag ka lang ng banig. Ewan ko kung may banig pa ngayon. Kasi kami nung bata,
lalagay ka ng tumataas yung Sister, di banig pa siguro. So, lalatag tayo ng banig, iiga. Matigas, di ba? So tayo, na nakahiga sa kutsyon, tayo nasa ibabaw, maaari tayo magpahinga, makomportable, parang gano'n. Pero subukan mo na ikaw ay humiga sa ilalim. Di ba masasabungin ka, mahihirapan ka. At marami daw kong tao ang nasa ilalim ng kanilang kalagayan. Bagamat hindi natin sila palagi ang makakontrol, pero may tulong tayo. Meron tayong pwedeng itulong. Kung meron tayong makilala o kaibigan na tayo gusto. Pwede natin sabihin nila na, bro, sis, hindi mo alam yung pinagdaraanan ko. Pero mga problema ito ay pwede natin i-acknowledge na mas malaki ang Panginoon sa anumang pinagdadaanan natin. Anuman yung suliranin natin, mas malaki ang Diyos na tutulong at gagawa sa atin. So hindi tayo dapat sabi po ng Roman chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang maguluhan, kaya ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ang sagot po ay wala. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang kaguluhan kaya, kapaghatian, pag-uusig, o ano pa man yan. Walang makakatalo o makakasira sa atin. Gaano man kadilim ang sitwasyon, kayang buksan ng Diyos at bigyan ng liwanag. Gaano man walang pag-asa yung buhay, narin ang Diyos para tumulong sa atin. Walang makapag-iwalay. Ganon yung pag-ibig, kapangyarihan ng Diyos. Ano po yung ikatlong bagay na makapagpapabago sa atin dahil sa kapangyarihan ng Diyos? Babaguhin ang yung ating pagkatao. Kaya niyong baguhin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbibigay daan upang tansilahin yung ating nakaraan, malunit ang ating mga problema o suliranin. Tinutulungan tayo ng Diyos upang baguhin po yung ating mga personalidad. Ano po yung gusto niyong baguhin sa ating mga sarili? Ang pagbabago po ay hindi madali. Kung may isang bagay na maaari tayong baguhin sa ating mga sarili, ano po yun? Kapag pinag-usapan natin yung tungkol sa tunay na pagbabago, kailangan ng oras o tayo. May dalawang bagay po o hakbang, proseso para baguhin tayo. Sabi po sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago.
Ang unang pagbabago, kapag inialay natin o ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Nagsisimula na yung bagong buhay. Ito yung dahilan kung bakit tinatawag ng Biblia yung hakbang na ito bilang pinanganak na muli. Sabi nga yung born again. Meron ba tayong dapat baguhin? Tingnan po natin yung isang ilustrasyon na pwede natin gawin. Kung nakikita po natin yung mga nire-recycle ng mga bagay, diba yung container, tarpaulin, pero ito yung isang bakit? Yung mga gulo. So nakikita nyo yan, tugpod na gulo, sira na pwedeng hindi na gagamitin kapag ikaw ay nagpalit ng sasakyan. Kung magpapalit ka ng gulo, sasabihin sa'yo nung magpapalit ka ng bibigyan nyo, 200. Pero yan ay muling mapapakinabangan. Ano ba yung pwedeng gawin? Ginagawang paso, mga upuan, marami pa, may mga sinelas, marami siyang pwedeng gawin. Alam niyo yung pong plastic, lahat ng nakuha plastic, tinutunaw po yun. Meron akong office mate na may factory sa Valenzuela. Lahat ng kinukulete, tinutunaw yun. May proseso at ang labas nun, maliliit, parang gamunggod, naging solid na yan. Yun na yung ginagawa sa parts ng mga computer, ginagawa din sa mga kutsara ng plastic. Pero yun ay nagmula sa isang gamit na sa tingin natin ay hindi na mapapakinabangan. Pero pagdating po sa ating pagkatao, hindi po yan ang plano ng Diyos. Merong higit siya na magandang plano para sa atin. Ang sinuman na nagsisisi sa kanyang kasalanan ay magkakatanggap ng kapatawaran sa ating Diyos dahil ang Panginoong Hesus yung umako. God grants us not just forgiveness, but a new life, bagong buhay. Hindi po recycled life. Kapag ka po kasi recycled na, gaya nung nakikita po natin, nag-iiba lang yung itsura, pero same material. Pero anyone who is in Christ becomes brand new person in His Spirit. Hindi po yung physical appearance ang nabago, kundi yung Spirit natin. Nilinis ng dugo ng ating Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan. At dapat nabubuhay siya mismo sa atin. Kaya hindi tayo dapat ipapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya, ang tawag nga sa atin, binago tayo ng Panginoon. Nangangahulugan lamang po ito na magkakaroon tayo ng pagkakataon, magsimulang ulit. Bagong buhay, isang bagong simula. Ito yung isang malaking pagkakaiba dahil meron na tayong bagong kalikasan. At ang nananahan na sa atin ay ang banal na Espiritu. Binago ng Diyos yung ating Espiritu. So, kumbaga, tayo, yung tanggapin natin, dapat merong pagbabago sa atin. Tulad din po na tayo na mga anak ng Diyos,
tayo ay nagiging kagaya ng Diyos sa pag-uugali. Dahil inalis na niya sa atin yung sin nature o yung old nature natin at ipinalik niya yung kanyang righteousness. At habang tayo ay nag-aaral ng kanyang salita, dapat natututunan natin yung gawa na tulad ng kay Kristo. Natututunan natin yung godly and eternal values. Yung Espiritu ng Diyos yung nagpapabago sa atin from glory to glory. Sabi niya, 2 Korinto, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. At ang kalwalhatian yan, na nagbumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo maging kalarawan. So, tayo po dapat merong pagbabago. Sabi nga po, di ba, tulad ng ating ipinakita, na bago lang yung itsura meron sa inyo. Kapag yung anak ni Pastor Raul, si Anika at saka si Jane, pag tinabi mo si Sister Lovely, para silang magkakapatid ka. Sabi nga, parang pinagbiyak na bunga. Like daughter, like mother, like daughter. So, si Judas, sino bang ang mama? Si Brother Roel. So, makikita po natin na yung may physical similarities. Diyan eh, sino bang ano mo? Ha? So, meron silang physical similarities. At habang sila ay tumatanda, nagkakaedad, ay na-adapt nila yung pag-uugali. Nadadala rin nila yung values, yung belief system ng kanilang mga magulang. So kung ano yung ginagawa, hanggang sila ay lumaki, ay ma-adapt nila yun. So ganun din tayo, habang makilala natin at tanggapin natin ang ating Panginoon, habang tayo ay nagbabasa, nag-aaral ng kanyang mga salita, natututunan natin yung dapat yung godly and eternal values. Dapat nandun yung pagbabago sa atin. Tulad ng halimbawa, habang sila ay lumalaki, ay nagagaya nila o nagagawa nila. Dahil sila yung lagi magkakasama o nakikita nila. So kung ang magulang ay naninigarilyo o nagiinom, malamang yung mga anak ay gagaya rin. So tayo po ay born again, ay merong nabago kagad. Yung espiritu ay nabago, napalitan ng banal na espiritu sa atin. Kayo po, nung kayo po ba ay unang tumanggap, ano ba yung unang nabago sa inyo? Ako po, nung unang nabago, hindi na ako nag-iinom. Kasi ako po, nung high school pa ako, nag-iinom talaga ako. So hanggang college, yun talaga yun. Kasi nung sa Maynila na kasi ako ng high school eh. Dinala ko ng mga kapatid ko. So, siyempre, pagpasok ko dito, probinsyano. So,
So mga taga-Manila yung ano, para hindi ka medyo mabuli o makikisama ka. Kaya, siyempre, mga high school, hinong, ganyan. Nadala ko yan hanggang sa college, kasi sa amin, sa Batangas, talagang manginginom. So, siguro, lahat na po ng klase ng alak ay natikman ko. Naranasan ko na rin yung kung ano-anong klaseng pagsuka kapag ka nalalasing. So, naranasan ko po yun. Lumaki ako sa 4 na taon ako sa Santa Mesa, kaya na-expose ako. So, nung taga-roon ko, nakita ko na doon yung mga salakubang, mga salaginto, mga bar, na-expose doon sa ganung mga bagay. Yes, especially taga-puntakan, alam niya. Ewan ko kung nandun pa yata yun. So, kung pupunta ka sa Magsaysay, mga altura lahat. So, kabisado ko po yung Santa Mesa na yan. Kasi doon ako nag-high school. So, nung mabornagin ako, yun agad yung nawala sa akin. Marami akong naging kaibigan sa inuman, sa Batangas sa amin. Muna sabi ko pa paano kaya ito. Siyempre, matatakot ka dahil nawala yung iba. Pero, pinapalitan ng Diyos na mas marami at higit. So, meron pong kailangan tayong baguhin. At importante yung nananahanlabi yung banal na Espiritu. Nung si Brother Oyet ay nagsalita dito, sabi niya, nung sila'y mga-aksidente, ay wala siyang sinabi na anuman doon sa nakabangga. Kung si Brother Oyet ay hindi mananampalataya, sigurado baka sa laki ng katawan ni Brother Oyet at magilog ang muscle, ay baka ano ba yung sabihin niya? Maaaring nakapagsalita siya o bakit masapak niya kung hindi. Ganun kasi, pero dahil si Brother Oyet na nandun yung banal na Espiritu sa kanya nananahan, nagiging mahina. At alam niyo, yun yung pagbabago na pinabago sa akin. Na kailangan ay maranasan natin. Kasi yun po yung mahalaga. At habang ito ay ginagawa natin, ay masasabi natin first that mind. Lalo na po yung mga unguarded moments. Yun yung mga bagay na hindi na natin control ay nawawala yung banal na Espiritu sa tayo. Kumusta po tayo? Nakakapagtimpi pa po ba tayo kapag tayo ay dumarating sa ganang sitwasyon? Napakahalaga po na ito ay nararanasan natin. Yung naranasan ni Brother Oyet ay naranasan ko rin po. Para medyo matagal na rin po. Pagpasok ko po dun sa village, mag-right turn ako dun sa malapit na sa amin. So, medyo hindi agad ako nakatingin na side mirror. Kasi, paano na ako eh. Nagulat ako, may lumagabak. Tapos nakita ko yung tangke ng gas, umiikot sa may kalsada. Pagtingin ko sa side mirror, sumabit pala yung motor sa akin. Kasi pagpaganon ako, siya pa diretso. So, kumbaga mali siya, dapat doon siya. So, nakita ko yung nakamotor, nakaupo. Pero kinabahan ako. Kasi siyempre, pag baka kung anong nangyari. Ang pagkakamali ko, tinanggal ko agad yung sasakyan ko kasi ang tendency ko ay tulungan siya. Kasi magta-traffic. So, tinanong ko siya kung okay ka ba? Okay naman. Pero ayaw pumayag kung nangyari ng motor. Kumano yung gulong yung tangke, baka doon na siguro na sila. So, ginawa ko rin po, medyo kinabahan ako, baka nasaktan siya eh. So, dinala ko din po siya sa ospital.
Ako pa rin po yung nagbayad. At nakita ko, gutom na rin siya. Bumili pa ako sa Jollibee. Kinakain ko rin po siya. So, kapag tayo binago, nandun lagi yung concern natin sa kapwa po natin. Yun ay dahil nandun yung banal na Espiritu natin. Pero, maaaring sa time na yun, makipag-away pa rin ako. Sinabi lang sa ni Charlo na gumawa daw ako ng parang yung agreement na wala na siya, hindi na siya mag-aabot o ano. So, ganun po tayo eh. Ma-experience mo natin na tayo ay dapat binabago. Kapag ka po tayo ay nagmamaneho, binago na po ba tayo? Ito, nararanasan natin ito. Madaling minute ng ating ulo. Madali tayo maasar. Kaya, di ba yung mga sign ng mga born again, yung isda. Pag nakakita ka ng gano'n yung mga Christian, hindi po ako naglalagay ng gano'n kasi baka may time na ako ay hindi tama, eh sasabihin siya, born again ba yun? Kristiyano ba yun? So, yun po yung kapangyarihan ng Diyos, yung magpapabago sa akin. Ano ba yung pwede ba? Kapag ka po, isang nabago sa akin, alam ko na masama yung maglagay. Pero hindi pa po ako born again kapag ako'y nahuli. Alam mo na yun. Kakausapin mo na lang yung driver, yung nakahuli. At kung hindi pa pakiusapan, alam naman yun, di ba? So, lagay o ano pa man. At naranasan ko po yan. Yung driver namin sa opisina, nahuli kami sa Cross Boulevard, kasama ko yung boss ko. Yung driver, yung pagbibigyan niya ng taran, yung kitang-kita sa kung mo gagawin yung ganyan. So tayo, mga Kristiyan, ako po talaga, nagpapatigil na lang. Kasi alam ko na mali kung maglalagay ako. Three years halos na hindi po ako nakapunta sa Cross Boulevard dahil sa pandemic. At nung nandito po yung kapatid ko ay sinundukan sila sa MOA. At gulat na gulat ako dahil ang dami na pala na bago. Ang dami na bago, hindi ko na alam yung daan. At ginamit ko si Waze. Kaso kung saan ako itinuro, sabi ko parang palayo na ako. At dahil hindi ko na susundin yung naalangan ko ako. Mag-u-turn na lang ako, nakatungtong ako sa yelo. At hinuli ako. So sabi ng, Sir, delikado yung ginawa mo. Kasi hindi ka dapat. Sabi ko, Sir, humingi naman ako ng pasensya. So galing pa akong kaita, then medyo nalito lang. At puri ng Diyos, mabait naman yung enforcer. Sir, diretso ka na lang doon ang pagdating ko doon, kanan. So, kung tayo, maaaring, kung hindi tayo mananampalataya, first instinct natin maglalagay na. Pero dahil po yung banal na Espiritu ay nananaan sa atin, nanais natin tayo ay maging ayos. Yun po yung mga pagbabago sa buhay po natin. Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito,
Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo, matagal na namananampalataya, maring bago na hindi ayon pag tayo sa takbo ng santo. Tayo ba ay nakakapag-compromise pa dahil wala namang na hindi nakakakita? Alam niyo po yung pagbabago, ang isang bagay lamang na hadlang sa ating pagbabago, hindi po awa Diyos sa Satanas, hindi yung ibang tao o yung pangyayari, kundi ikaw at ako. Yung sarili natin. Sarili natin ang unang dahilan kung bakit hindi tayo maranas ng pagbabago. Marami po tayong nakikilala o maaaring nakakausap. Sinasabi sa atin, gusto ko nang magbago. Gusto ko nang mabago yung buhay ko. Pero dahil sa iba't ibang kadahilanan, nandun pa rin, nagpapatuloy pa rin sila. Pareho pa rin ang paraan ng kanilang buhay. Nabubuhay sila sa estado nila sa dating buhay. Nandun pa rin yung old thinking. Nakakapag-compromise pa rin. Sumasabay pa rin sa agos na walang transformation. So kapag gano'n, walang tunay na magbabago. Hindi natin talaga tinanggap o hindi nag-ahari yung banal na Espiritu sa ating mga buhay. May kapangyarihan po ang Diyos na gumawa ng pagbabago sa ating mga buhay. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para kalimutan yung ating nakaraan, para mapagtagumpayan yung ating mga problema, upang baguhin yung ating pong pagkatao. Ngunit dapat po simulan natin yan. Maaaring hindi natin magawang bitawan, makalimutan yung ating mga nakaraan. Pero tanda po natin na may kumpletong kapatawaran na binibigay sa ating Diyos. Maaaring pakiramdam mo ay wasak. Nawasak ka na. Wala na makakapagpabago, pabalik sa'yo upang baguhin yung pagkatao. Ngunit dapat po simulan natin. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdaraanan ninyo ngayon. Pero mapangyarihan po ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na wala pong sitwasyon na walang pag-asa. Merong pag-asa na naghihintay. Kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. Hindi natin po dapat kontrolin yung ating kalagayan dahil walang problema malaki sa Diyos. Maaaring sa ngayon po, pwede natin umpisa na isugo yung ating mga buhay. At sabihin natin, Panginoon, kunin mo yung anumang masama o hindi karapat-dapat sa aking pagkatao. At buksan natin yung ating puso sa kanyang pag-ibig at ating hayaan yung kapangyarihan ng Diyos na maging katotohanan sa ating buhay. Kailangan po natin ang
kapangyarihan ng Diyos para magbago sa mundo. Yung ating pagkatao ay nakamalat. Nasasabihin ng mga tao na wala pang pagkakilala ng Kristiyano na. So mga kapatid, tandaan po natin na maaaring alisin o kansilahin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan yung ating mga nakaraan. Talunin yung mga problema at maaaring baguhin niya yung ating pagkakataon. So ang kapangyarihan ng Diyos ay maaaring magbago ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na mabago ang anumang bagay na hindi maganda sa iyong harapan. Salamat sa iyong mga salita. At nawa po, O Diyos, ay amin ito ay sa buhay. Sa araw-araw, tulungan mo po kami na kami po ay makapakuhay ng merong katapatan. Tulungan mo kami na mabago para sa iyong kalbaryo. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Kaya Panginoon, marapat na ibalik po namin sa iyo